Magandang umaga, Batangas. Welcome po sa ating palatuntunang APAP Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Mga kaibigan, tayo po ay napapanood din po sa Cable TV Channel 6 from 8 to 9 p.m. Ang malaga po dyan, manood po kayo ng Cable TV Channel 6 every 8 to 9 p.m. Kasi di ko po alam kung anong araw po piniplay itong ating 99.9 DWGB-FM. At tayo din po ay napapanood na rin po sa Cable TV Channel 36 sa Batangas City. And upcoming ho yung ating mga palatuntunan sa cable channel sa Rosario, dyan po sa Padre Garcia, at nilakad po ng ating Batangas Chamber of Commerce and Industry, si Meds Kahanding. At sisikapin din po namin na ang ating palatuntunan ay mapanood din po sa Mataas na Kahoy at saka dyan po sa San Jose. And then, aking pong nalaman na ang cable TV dito po sa Tanawan, Santo Tomas at saka Malbara ay iba rin po ang may-ari niyan. At yan po ang ating mga pakikiusapan para tayo po bigyan po ng isang oras from 8 to 9 p.m. sa ating pong palatuntunang APAP Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Ako mga kaibigan, si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio, at kasama ko po ang aking po mga regular na mga kasama po sa ating palatuntunan. Unahin ko po si Ding Andal. Ding, good morning. Magandang umaga kasama ni Jerry. Meron ba akong sound? Nakakalimutan mo palagi Hello. yung microphone. Ding, magandang umaga mga kasama sa Lipa at saka sa Batangas. Up Lipa, up Batangas. Narito na naman po tayo at tayo ay makikipagtalakayan ng mga bagay na may kinalaman sa ating pamayanan at pagsulong ng ating pagsasamahan bilang isang lipunan, magkakapitbahay. Magandang umaga po. Thank you very much. At ang commander po ng PGMC, yung Philippine or Pension Gratuity and Management Center. Ang tawag ba sa inyo, sir, is commander or chief? Chief, sir. Si Colonel Rolando Junco. Sir? Magandang araw, magandang umaga sa ating mga walang sawang taga-subaybay dito sa 99.9 GBFM. Isang umaga na naman po ng ating magandang talakayan, usapang pangkapayapaan, usapang kaunlaran. Thank you very much. At sir, si Colonel Arnel Villarreal po ng 748 Combat Group. Good morning sa inyo, sir. Good morning. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at kababayan dito sa Batangas. Ngayon po ay, ngayon ba sir ang fiesta ng Batangas? Sunday, kasi mayroon pong participation ng ating pong usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Mayroon pong float kaming pinadala dyan po sa Batangas, at nandoon po si Dean Go at si Alvin Castillo, si Meds Kahanding, at ang ating mga kabataan, sila Camille, at iba pang mga youth members dito po sa ating palatuntunan. Si Villaruel nandoon rin po, at si Mar Amparo ay kasama rin po sa sasama po dito sa parade dyan po sa Batangas City. At ang APAP Batangas ay sasama rin po sa parade dito po sa Lipa City this coming 20. At inyo pong makikita ang aming pong napakapayak na truck. At ang intention po nito ay gusto po namin na yung payak na participation, hindi pa yung truck kasi yung truck is napakaganda. Yung payak na participation po ng APAP Batangas, ang objective po nito ay ating pong may promote yung palatuntunang usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Batangas dito po sa Lipa City. At marami po tayong mga imbitahan pang mga government officials dito po sa ating programa. Ang intention po nito ay ating pong maipaabot sa ating mga, mai-communicate sa ating mga kabayan yung mga programa po ng ating mga lokal na leaders. Noong nakaraang Sunday ho, ay nakasama po natin si Mayor Maynard Sabili
at kanya pong ipiniliwanag yung kanyang mga programa. At ako naman po ay natutuwa sa mga programa kanya pong ipinahayag para po sa ating mga kabayan. And kami po dito sa palatuntunan ay aasa ho na yung lahat ng mga programang binitiwan po or in-report ng ating pong butihing mayor ay magagawa po sa panahon ng kanyang administrasyon na. At sa mga susunod pa mga araw ho ay atin rin po makakasama po dito si Governor Vilma Santos at yan po ay nilalakad na po ng ating kasama po sa Batangas si Dean Go at antabayan po yan na amin lang hong ginagawan po ng paraan na mag-fit po doon sa kanyang time, sa kanyang schedule, pero inyo po mapakinggan ang ating pong gobernador sa ating pong palatuntunang APAP Batangas. At yung mga nakapaligid sa kanya naman, mga kaibigan natin pati sila DJ Ronnie, di ba, Ding, ano? Mga kaibigan natin na talagang sumusuporta rin po yan sa ating palatuntunan. Yung kanilang Public Information Officer, sir, sino yun, kaibigan mo, sir? Sa Batangas Province, sino, sir? Di yung ano, sir, yung PIO nila, yung babae, nakakalimutan ko. Si Jing, si Guzmondo, na palagi po natin kasama din po sa ating palatuntunan. So, anong mga bago natin ngayon, Ding? Unahin siguro natin yung, alam nyo, napakahalaga ho na mapag-usapan ng tungkol po sa environment. Dahil siguro napapansin nyo, halos sa ibang bansa ay nakakita po natin yung mga unusual na pagbaha. Sa Pilipinas ay meron po tayong mga nasaksihan na mga landslide at mga pagbaha na rin po dito sa ating lugar. At siguro kinakailangan talaga na mapag-usapan po natin talaga ang proteksyon ng ating environment. At ang isa nga po dyan sa sinusulong po ngayon at napakinggan ko po nabasa ko po yung isang artikulo tungkol po doon sa plano po ng ating Pangulo na magkaroon po talaga ng total ban para po sa logging dito po sa Pilipinas. Ito ay para maprotektahan po natin yung ating environment kasi talagang napakarami ho mga buhay at mga ari-arian ang sasayangin po nito. At siguro sa level po natin sa lokal ay dapat mapag-usapan na rin natin to Ding, ano? Sa lokal na level ay hindi pa natin tatanong yung pinaka-overall in charge dito sa Lipa at sa Batangas kung ano ang strategy mayroon sila para sa ganun ay magkaroon din tayo ng participation dito sa problema natin sa pagbabago ng klima sa mundo. Oo nga, kasamang Jerry. At napag-usapan natin ang pagbabaha. Naalaala ko kamakailan ay bisita natin ang ating District Engineer ng Public Works at napag-usapan nga natin na dito sa atin sa Ayala Highway ay mayroong lugar na binabaha. Malapit nga dito sa atin. At mukhang kita na naman nila kung ano yung pinagbubuhatan at pinag-aaralan na nila yung marahil ay may programa na para dito. Ngayon, yun naman tungkol sa pagbabahaan. Marami ngayon ang sabay-sabay na binabaha ang Australia, ang South America, even North America. Iba't ibang bansa dito sa atin sa Asia, mga hindi pangkaraniwan ang nagiging pagbabaha. At akala natin nung tayo ay naundoy ay masyadong grabe, talaga namang mas grabe. At naramdaman natin kung gaano ang naging pagbuhos ng atensyon sa atin ng mga taga iba't ibang panig ng mundo. Sa ngayon ay kung nakakapanood tayo dun sa mga international stations, nakikita natin at dinadala rin naman ito ng ating mga local news. Ang dami ng mga bansang mas malalawak pa ang binabaha at ito'y dapat ay makatawag talaga sa pansin ng ating mga namumuno na dapat na naharapin natin lahat ng community ay dapat ay may contribution sa paghahanda para dito sa climate change. Alam kong nangunguna dito ang Department of Environment and Natural Resources.
At may mga environmentalist groups, non-government organizations na talagang nangunguna dito. Isa dito ay ang Humane Philippines. At mayroon ding mga local environmentalist groups dito sa atin sa Lipa. Ang hindi nga lamang natin naririnig ay sa lokal na pamahalaan ay sino ba ang nangunguna dito sa atin? Ano bang departamento? Mamaya itanong natin yan kay Attorney Jean Asa. At buti na lang, palagi nandiyan si Ka Jean. At pag nangailangan tayo ng mga resource person galing po sa lokal na gobyerno, ay nakakakuha tayo through the assistance provided by Jean Asa. Thank you very much, Jean. Ka Jean. Ang mga alam kong naririnig ko from time to time naman na ang mga ilang ahensya ng ating lokal na pamahalaan ay mayroong mga tree planting, may mga grupo na from time to time ay nagkakaroon ng reforestation activities, pero siguro ay dapat ay mayroong tao ang ating local government na talagang nangunguna at lagi nating naririnig tungkol dito para mas malaki ang awareness ng ating mga kababayan. Wow. Di ba, Colonel? General na. Di ba? Salamat din kasi malaki yung ating yung pinag-usapan na rin lang natin itong environment at saka itong mga sabi nila kaakibat ng global warming sabi nila. Pero napakalaki ng lessons na nakuha natin nung nakaraang 2009 nung Undoy. Dito na pag-alaman natin na merong natural disaster, totoo yan. Pero ang karamihan ng mga biktima ay dahil na rin kasalanan din natin ng tao. Unang-una, nakita natin noon na yung mga binaha ay binaha sila sapagkat yung binahaya nila ay talagang natural palang daloyan ng tubig noong mga panahon pa na hindi lang nabuhos ang ganong kalakas na ulan at ngayon lang nangyari. Pero yung mga natural na daloyan ng tubig, binahayan kasi. Doon sa Cainta, Marikina, maraming nasalanta doon dahil yung dike natin na dapat walang bahay sa may side ng tubig, kaya kung bakit meron tayong binahaya natin, lumiit tuloy yung daluyan ng tubig. Yung natural na pinupuntahan sa may Laguna de Bay, yung tinatawag na lupang arenda, sa history pala niyan, pagka dumami ang tubig ng lawa ng Laguna, ito yung spillover area, swampland dyan nung araw. Kung bakit ginawa siyang tawag dito, resettlement area. Sa Manila, yung mga natural na mga sapa, kung hindi tinakpan dahil sa paggagawa ng mga subdivision, napuno naman ng basura. Yung mga tulay sa Metro Manila, yung ilalim, binahayan pa. So ito, tapos pag nagkaroon tayo ng malakas na buhos ng tubig, na nangyayari ito from time to time, sila ngayon ang unang nasasalanta. So ito ay tinatawag nating man-made disaster na. So ito yung mga napag-aralan natin mga leksyon. Magandang obserbasyon yan, Colonel. Nung isang bisita natin sa UK at kasama ito sa ating pinag-aralan doon, ang isang nakita kong remedyong ginawa nila para hindi maging biglaan at makontrol yung biglang pagbagsak ng tubig ay sa mga gilid-gilid ng mga floodway, ng mga daanan ng malalaking daluyan ng tubig, ay gumagawa sila ng sinasabi mong spill area. Parang gumagawa ng mga maliliit na laguna pagka pwede nilang taniman pero hindi nila pwedeng titirahan. Sa atin, ang ginawa natin ay kamong ay ginawa pang resettlement. At huwag na yan. Dito sa atin sa Lipa, mag-obserba ka doon sa mga ilog nating, akala mo yung mga maliliit na ilog. Pero makikita mo, marami na ang namamahay doon. At ang ating mga ilog, ang mga ilog na iyang daluyan, mga maliliit man, kung iyong oobserbahan sa mahabaang
pagtanaw, unti-unti iyang lumalalim, lalo na kung hindi natin pakikialaman. Pero mayroong tinatawag na training ng mga rivers na ang isa sa pamamaraan para hindi masyadong biglaang hindi masyadong nananalasa o masyadong nawawasak ang daanan, ang streams natin, ang daanan ng ilog, ay yung minamanage mo yung slope ng ilog. Subalit ang nakikita ko, ang kabaligtaran, kapag ka nakikita natin na pagka tayo ay nasasabay naman siguro ito sa ating operasyon ng paglilinis ng ilog. Yung bang pagka napapag-usapan, napapansin natin na marami na yung mga plastic, nagkakaroon tayo ng mga operation linis, ay di magtatabas, lilinisin. Siguro kailangang mapag-aralan ito ng nasa sa kung alin mang bahagi ng pamunuan natin na ang ilog ay pag-aralang ang slope niyan ay medyo matrain. Pag susundan natin ng susundan na talagang lilinisin mo yan, bubuklatin mo para din ay mapagbahayan, para mabilis yung agos pagka mabilis ang agos ng tubig pagka yung tag-araw at makaagaw ng pagbabahayan, magkakaroon uli ng mga damo. Ano yan? Yan ay tapos tatabasin natin. Dihuhuna, palalim ng palalim yan. Paluang ng paluang ang ating mga agbang. Sa halip, sana ay magkaroon tayo ng programa na hindi mabilis ang maging paglalim ng mga yan. Kung hindi, unti-unti nating ilagay doon sa gentle slope, yung manageable slope na nagkakaroon ng nagiging mas estable ang mga ilog para hindi sila paluang ng paluang at hindi sisirain ng ating mga tulay. Kung ikaw ay medyo mapapatigil doon sa mga malalapit sa ating mga tulay, ang mga ilalim ng tulay ay mayroong mga pundasyon na halos kinukudkud na ng baha. At siguro kailangang mapansin yan. Ang ating paglilinis ng ilog ay hindi siguro yung basta magtatabas lamang. Siguro kailangan ding may programa tayong para maintain ang stability ng ating mga ilog-ilog. Pero targetin natin siguro yung pinaka-source ng kasi nabanggit na rin ni Colonel Hongko yung tungkol sa global warming. Siguro pag ang targetin natin yung source ng global warming. Kasi sa ngayon, kung mapapansin natin na halos talagang hindi na pumapigilan ang pag-develop po ng buong mundo. Sa Pilipinas lang, halos ang mga sakyan dito ay napakadami na. At yung mga bahay dito sa Pilipinas, kung makikita mo, ang lalaki ng mga bahay ng mga mayayaman eh. At sa paglaki ng bahay, sa paglaki din ng pagkonsumo ng energy, kasi dami mga ilaw niyan, marami mga appliances, pag malaki yung bahay mo, ako ang tingin ko nga para sa ganun, para kung magkakaroon tayo kung gusto na mag-strategize na pigilan yung pag-consume ng napakalaking amount ng energy, is i-tax talaga ng malaki yung mga malalaking mga bahay at saka yung mga may maraming mga sakyan, sapagkat ito yung nagko-cause talaga ng global warming natin sa buong mundo. Nung Friday, guest namin lecturer namin si Secretary Jokno, parang dati siyang sa Finance Department nung panahon ni President Estrada. Ang sabi niya, sa Japan daw, sir, ay yung mga bahay doon, ang liliit talaga. Napakaliit na mga bahay nila at tamang-tama. Kaya nga yung mga donors na mga Hapones, nagtataka sila pag pupunta sa Pilipinas kapag sila ay nagdo-donate ng mga pondo yung sa JICA dahil, ang lalaki pala ng mga bahay niyo sa Pilipinas, bakit hindi kayang suportahan ng government yung mga infrastructure project? So sa tingin ko is mayroon talagang dapat baguhin sa sistema ng ating pamamahala sa governance upang sa ganun ay mabalanse yung distribution ng wealth natin sa ating bansang Pilipinas at siguro mas palakasin po natin yung taxation at sa ganon yung mga talagang dapat magbayad ng buwis ay
makolekta natin ito at magastos natin doon sa mga strategy na siyang tutulong para makontrol natin yung pagkonsumo ng napakalaking energy sa ating bansa. Siguro kasamang Jerry, ang iniisip ko, ang higit na palakasin natin ay yung yung ating consciousness na gumamit ng mga alternatibong sources ng energy. Kamukha ng paggamit ng solar power sa iyong pamamahay o sa iyong compound, kung malakas kang gumamit ng kuryente, ay di kinakailangan mayroong malaking incentive. Discouragement talaga para gumamit ng malakas na kuryente doon sa supply natin ng regular na supply ng kuryente. Pero siguro doon sa kung ikay gagamit naman ng mga solar power, gagamit ka ng mga iba pang pwede mong maisip para mag-generate ng sariling electricity. Ang mga ito siguro dapat ay palalakasin. Sa Jerry, ang pananaw ko naman dyan, yung sustainable na paggamit ng energy, maganda yan. Tama-tama yan. Pero ang isang malaking problema ngayon is yung depletion ng ozone layer. Kasi wala na nag-absorb ng mga impurities, ng mga toxins dito sa baba pa lang. Ito, ang kadahilanan nito ay nangangaubos na yung malalaki nating punong kahoy. Ito ay dahil sa sinasabi nating development, yung ating mga tinatanimang lupa nung araw na agricultural lands ay ngayon ay subdivisions na. Tumingin ka na lang dyan left and right ng SLEX. Way back 1980s, nung bago pa lang tayo dito sa Fernando Air Base, pag umuwi tayo ng Manila, puro palayan yan. Ngayon, bihira ka na makakita ng palayan dyan. Ngayon, dito sa kabundukan naman natin, nung ako ay nasa 730 Combat Group, napakarami pa rin ng kaingin. Bagkos, yung ating reforestation program, kumbaga pinagtatanim tayo ng mga punong kahoy, especially ng mga mahogany, napag-alaman namin doon sa area na ito palang mga mahogany ay paborito rin ng mga gumagawa ng uling. Especially pag ito yung mga 4-5 years old na, ito yung magandang gawing kahoy. So, nawawala rin yung mga tinatanim natin. Hindi natin nasusupervise. Yung mga baha at saka yung pag-deplete ng ozone layer ay nakaakibat dyan doon sa dami ng puno. Mayroon ako napanood nga sa National Geographic, yung tinatawag nilang alternative fuel, biodiesel. Diba? Tinignan nila, yung pinag-aralan nila kung ito bang sustainable fuel system natin, biodiesel natin, pwedeng, kung saan pwedeng kunin. Nandito yung palm oil ng Malaysia, tapos sa granola sa Amerika, sa corn oil na ginagamit natin ito, sa jatropha, ito yung mga sources Kaya lang, napag-alaman nila na mas malaking pakinabang sa environment ng palm oil kasi napakalaki niyang puno. At saka hindi mo ginagalaw yung lupa taon-taon. Katulad ng sorghum o kaya ng granola na ginagalaw mo yung taon-taon para magtanim ka ng panibago. Yung palm oil, mga napakatagal, 20 years bago mo siya palitan, mahigit. At papakinabangan mo yung kanyang bunga. At napakalaki ng kanyang absorptive power doon sa mga iniimit natin na mga pollutants. Kasi mas malaki nga ang puno, mas malalaki yung dahon kumpara mo sa mais, kumpara mo sa granola o sa sorghum. So ito yung mga alternatibong dapat nating tingnan. Sa Batangas, marami tayong kabukiran dito. Nandiyan pa rin kasi yung mga illegal logging. Hindi man illegal, dapat sustainable forest program ang ating puntahan dito na hindi naman mapigilan na gumamit tayo ng kahoy. Katulad sa Australia, makikita mo doon na bakit yung ibang bundok doon parang nakapila lahat ng malalaking puno nila. Yung pala, mga secondary growth na yon na itinanim nila na nakaschedule ang pag-harvest every 20 years. Pero natatanim ng husay at napapatubo ng husay. So maaaring i-adapt din natin dito yon. Una-una, kawalan ng puno talaga. So, tugma pala yung programa ni Mayor Sabilib because nung mag-courtesy call tayo, di ba mayroon siyang nabanggit na programa na magtatanim ng 1 milyong seedling sa puno dito sa Lipa City.
At siguro suportahan natin itong ganitong klase mga programa, especially if it is all about environment. Dahil siguro tayo nararamdaman na rin natin yan, yung pag-init po talaga ng mundo. Dito sa Lipa City, nung pagdating ko dito nung 1990 ho, marami pa ako nakita mga fogs dito, sir, di ba? Yung climate dito po sa Fernando Air Base, napakalamig. Kaya nga, mayroon tayo dito tinatawag na clothing allowance, sir, na in the amount of Cold wind, ang tawag natin cold weather allowance. sir, Nakukuha natin every other year. Yes, sir. Dahil sa napakalamig nga dito sa Lipa, kasama ito sa mga areas na binibigyan ng special clothing allowance noon para sa mga sundalo. Sa ngayon naman kasamang Jerry, lumalamig naman talaga. Ngayon nga lang December at January, napakalamig dito sa atin eh. Ang kaibahan lamang siguro sa ngayon, pagkat ganitong November, December, napakalamig. Pero pagka ito, near the end of February at saka March hanggang September na yan, sobrang init naman. Pero Tigang na tigang. napansin mo ba noong mga nakaraang mga taon? Maaari ngayong taon, totoo yun na malamig tayo ngayong December, ano? Pero yung mga nakaraang mga taon, napansin ko na December na, November na, December na, pero mainit pa rin. Ngayon, yung range ng temperature sa atin, magpa-lamig-lamig man, ay hindi pa rin naman tayo magyayelo dito dahil tayo talaga nasa tropics, lagi tayong malapit sa araw. So, ang punong, laging walang masama, walang sobra kung marami ang punong kahoy sa atin. Kaya tama lamang na tanim tayo ng tanim. Ang sunod lamang sa pagtatanim, edi siyempre, kailangang maalagaan yan, manurture siya na hanggang sila yung lumaki at mas pakinabangan natin. Mas marami tayong puno, mas maraming green. Tag-araw man o tag-ulan, marami tayong green. At Pakilapit mo lang, Ding, yung... mas masarap bisitahin tayo dito ng ating mga kaibigan. Kasi magiging mas lalong kaaya-ayang tayo maging pasyalan kung marami tayong puno. Sa 740, sir, alam ko very active kayo sa paghuhuli ng mga illegal na mga logs at isa ito sa mga ibinigay na responsibilidad sa inyo ng Department of Environment and Natural Resources na yung mga illegal na mga logs cut ay hulihin natin. Totoo yan, Jerry, ano? Sa level ng grupo, ng batalyon sa amin, sa hanay ng kasundaluhan, ang participation natin, yung una, yung total lagban dito sa lugar natin. Sinabing total lagban, talagang bawal magputol ng puno, maging ito'y puno ng nyog. Kasi may close coordination tayo sa PCA. Tulad nga na nabanggit ko, kahapon lang may hinuli tayo nagpuputol ng nyog dyan sa area ng Cuenca. Talagang inaano natin yan, ini-implement ng husto. Ganon din naman yung tree planting. Hindi lang yung local government unit ang hinihikayat nating sumama para magtanim, pati mga estudyante sa mga kanayunan. Alam naman natin yung yung kasing organization natin sa AFP. Na yan ay match sa kung sakali mang dumating naman yung disaster, ready na rin tayo. Mayroon tayong tinatawag na DRRU. Yun ay yung mga small unit na group into squad. Kahit yung, dahil ba may squadron tulad sa 744, 743, by squad na yan ay may kanya-kanyang area yan na kung sakaling dumating ang disaster, sila na yung nakaabang dyan. Ganon din naman sa headquarters natin, may by squad na rin tayong naka-ready dyan, ready for deployment kung naandyan na yung mga disaster na kinakaharap natin. Tulad yung mga nakaraang bagyo, maswerte lang tayo dito sa Batangas at hindi masyado tayong apektado. Pero ganun pa man, nagiging busy tayo kasi ang Batangas naman maraming pinoprovide na yung relief goods. Kaya tayo naman nagdi-distribute niya sa iba't ibang lugar. Hanggang Mindoro nga nakakarating tayo at saka Pangasinan. Mas mainam na yung nagbibigay. ikaw nagbibigay Kaysa binibigyan. kumpara sa ikaw yung binibigyan. Totoo yan. Siyempre, kaya ka binibigyan. Sa sitwasyon mo, mahirap talaga. Dapat doon magpasalamat yung ating mga kabayan po dito sa Batangas at saka sa Lipa. And then, dapat palagi ho tayong nakahanda doon sa pagtulong na yon. At nakita ko po yung sitwasyon ng mga biktima po ng Ondoy nung panahon na yun. At ako po yung
PIO po ng Philippine Air Force at yung aming pong Commanding General talagang hands-on po doon sa pagtulong sa ating mga kabayan. Siya mismo talagang pupunta doon sa mga loob-looban ng mga squatters area at kanyang sinusupervise personally yung distribution ng or participation ng Air Force doon sa relief at saka rehabilitation. At nakita namin yung sitwasyon ng mga taong nabiktima talaga ng Ondoy, nakakaawa. At ako'y natutuwa na ang Batangas at ang Lipa ay napaka-active doon sa pagtulong na yon. And sana po yung ganito ay tuloy-tuloy ito. Yung Lasal ang nakita ko na talagang very active. Partner niya yung Air Education Training Command that time. Tuloy-tuloy yung pagpapadala ng mga relief goods doon at yung truck niyo sir ay gamit na gamit Totoo during yan. that time. Pati yung mga Actually, reservists hindi lang Lasal, marami. Meron tayong lasak na tinatawag. Yung kila Father, ano yung director niyan, kalimutan ko yung pangalan. Pero siya ang lagi nating kaugnayan. Actually, bundok-bundok yung relief goods nila, hinahakot natin eh. Yung ABS-CBN, yan din. Yung yung judicial natin dito sa Batangas City, meron din sila. Sabi ko nga, ang dami palang gustong tumulong dito sa Batangas. Kanya-kanya sila eh. Sabi ko yung truck nga natin noon sabi ko kulang pa kung tutugunan lahat ng Pero masaya naman yung mga kasundaluhan natin na nagagamit tayo sa ganitong pamamaraan yung pagtulong sa ating mga kababayan. At dapat ituloy natin po yung espiritu ng bayanihan. At swak na swak din yun sa ating bayanihan, di ba sir? Yung ating IPSP na ito yung personal na gustong i-disseminate po ng ating actually nung Friday ay mayroon kaming klase at yung ating Chief of Staff sir ay pumunta roon sa APCGSC and personal niyang pinag-articulate yung laman at saka intention including yung concept of operations noong IPSP yung bayanihan. At ako'y natutuwa, kami po'y natutuwa dito po sa Lipa sa Batangas, buhay na buhay po ang bayanihan dito at dapat ho talaga ay magpatuloy ito sapagkat ang Batangas, particularmente po ang Lipa, ay ang susunod pong muka ng kaunlaran, di ba? Dito sa lugar na ito at ang peace and order, ang security ay napaka-crucial na elemento sa pag-unlad ng isang lugar. At sa amin nga, isang parametrong tinitingnan namin sa military, ngayon, under the IPSP, sir, nung dumating yung aming Chief of Staff, ang isang titingnan ngayon ay ilan ba yung investors na pumasok sa isang lugar. Kasi pag marami mga investors, ibig sabihin, may tiwala sila sa seguridad ng isang lugar. Hindi na yung body counts na ilan yung nahuli mo na New People's Army, ilan yung napatay mong New People's Army, ilang casualties sa kanila. Hindi na yung indikasyon ngayon. Ang paliwanag, sir, ni Chief of Staff is titingnan ngayon, ilan bang mga establishments ang naidagdag sa isang lugar noong ikaw ay naupo bilang battalion commander, di ba? At ilan yung mga NGOs, mga government, non-government organizations na sumusuporta sa programa mo. Ganun na ang parametro ngayon. Isa sa mga titingnan na parametro para mag-gauge kung naging matagumpay ang implementation ng IPSP sa iyong lugar. Tama naman yun Ang wika nga diyan ay the fruit of the pudding is in the eating. Yeah. So kung nakikita mo talaga na naniniwala yung para mo makita talaga na naniniwala yung mga investor, ay di nandiyan sila. Their presence is there. Pero ang ibig sabihin nun, Ding, dito sa Batangas, very successful yung ating mga combat groups kasi kita mo naman nagsusulputan yung mga investors dito left and right. Kasi isa yun sa mga parametrong titingnan kung maayos ang seguridad ng isang Ano bang lugar. hindi magiging successful? Pagkakamukha niyang ng ating kasamang si Colonel Arnel ay napaka-passionate. At kasi ang talagang bilang hepe ng isang combat group ay hindi ka itsurang hepe ng combat group
mas happy ka ng isang NGO eh. Ang talagang passion nito is good governance and good citizenship. Talagang yun ang kanyang pinakamabisang, nakikita ko pinakamabisang matalas na armas. Pwede bang batiin ko ang inyong kasama sa AETC, ang Commanding General, si Colonel, Major General Gregorio Macapagal. Ay magandang umaga po, General. Salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amin sa aming courtesy call noong Huwebes ba yun? Thursday. Noong Huwebes ng umaga. Nanonood pala si Sir sa ating palatuntunan. Sir, sana po sa isang good day, umaga magkasama-sama rin tayo dito sa ating programa at kami natutuwa, naniniwala kami sa inyong vision, sa inyong leadership. Maganda ang kanyang mga kaisipan tungkol sa hindi lang sa education, kung hindi sa good governance and good citizenship. I salute you, sir. okay. Saka congratulations pa rin, Jerry. Nung isang araw ako nasa sa mahaba ang oras ko doon sa field at napatingala ako, biglang maingay sa ulap. Parang bumalik yung noong araw na maraming aeroplano akong naririnig natatanaw sa langit. Maraming aeroplano yung nakakonvoy. Ano nararamdaman mo pag... Mga bago yung siguro, yung parang mga nararamdaman training plane yun eh. Sabi ko, masaya ka ba? masaya ako doon. Yung pride mo ba tumataas? Mukhang, sabi ko, mukhang matagal na hindi ko nakitang mayroong ganitong grupo ng mga eroplano tayo. Mayroon pa pala tayo nito. Akala ko ibig sabihin- isa-isa ng mga nalagas yun. Pero ang natanaw ko, mukhang mga bago yun. Sir. Yan din yung mga bagong dating na mga trainer aircraft natin. Yung SF-260 galing ng Italy na binili ng Philippine Air Force para mapabilis at mapadali yung training ng ating mga piloto. Yes, at yung sinasabi natin na ang nararamdaman ng ating mga kabayan kapag nakikita nilang tumataas yung capability ng ating AFP ay tumataas din yung kanilang pride. Totoo yun. At kaya nga, ang inyo pong armed forces naman po ay nagsusumikap na ma-implement po yung ating modernization program, pero sa ngayon ay ang tawag po dyan yung upgrade program ho ng capability upgrade program ho ng ating armed forces. Kasi hindi natin ho maaaring itanggi na ang capability ho ng AFP ay nagsisilbi hong pride sa ating pong mga kabayan. Kita mo, yung eroplano lang nakita ni Ding ay iba na kagad yung kanyang pakiramdam. How much more kung makita mo, Ding, na mayroon tayong mga fighters na lumilipad dyan at aywan ko lang kung ano mararamdaman mo, Ding. Siyempre nga, tuwan-tuwa nga ako nung dating nakakasama natin, yung isang general natin na dating fighter jet pilot. Pag nakikita mong ganito, parang medyo lumalakas ang pakiramdam mo na, medyo siguro dadami na naman ang magagaling nating piloto. Kaya lang, siyempre, ang iniisip natin, dapat yung ating mga piloto, sana hindi mapupunta doon sa mapapalayo na naman, di ba? Sana ang programa ay patuloy such that ito'y dumami ang ating mga sanay na piloto na pakikinabangan natin kung paano man paraan dito sa ating bayan. At saksiyan ho natin, mga kaibigan, yung papel na ginampanan po ng Air Force. Maski po ngayon dyan po sa Kabikulan. At lately, doon sa Gensaugon ba yun, sir? St. Bernard, na kung saan ay nandun po yung mga Air Force natin. Sa Bicol lang ay halos ginagawang shuttle yung ating nag-shuttle ng mga relief goods at ng mga biktima. Rescue operations ay napakalaki ho ng papel na ginagampanan po ng ating mga helicopters doon. At ang pinaka-commander po doon ay galing po sa Lipas, si Colonel Guillermo Molina. At siya po ay napapanood po natin sa TV. Yan po ay Tagalipayan. At napapanood po natin kung ano yung tinutulong po ng Air Force natin doon po sa parte po ng Kabikulan. Sana pag nagbakasyon dito si Colonel Molina, makasama natin. Rotarian yan pare sa Legazpi.
Tsaka dito rin sa Lipa South, nagsimula yan. Classmate ko si Sir sa Lipa South. So mga Sana'y makasama natin siyang muli sa Lipa South. Aha. So, bago tayo magpaalam, Ding, siguro napapanahonan na hingi naman tayo ng kaunting update sa Pension and Gratuity Management Center sapagkat dito po sa Batangas ay napakarami po ng mga sundalo dito at alam kong marami na ho ang about to retire at marami na rin hong mga retired personnel po dito sa Lipa City at sa Batangas. Kung hindi ko nagkakamali, hindi lang siguro 10,000 pinag-uusapan natin dito kasama na yung mga dependents. So, sir? Salamat, Jerry. Binigyan mo pagkakataon yung aking opisina na makipagpanawagan sa ating mga kasundaluhan, lalo-lalo na doon sa mga retired na aming siniservisyohan. Sapagkat may programa tayo ngayon, pinapalakas natin yung ating no pick-up policy. Ibig sabihin nito, hindi na po kayo dapat magkumuha ng cheque ninyo sa Campo Aguinaldo. Antayin nyo na lang sa inyong mga ATM kung saan bangko man kayo mayroong account. Kasi ipapadala na lang po yan para hindi na kayo mahirapang lumuwas pa ng Metro Manila. Malaking gastos pa, lalo doon sa nagkakaedad na. Aha. Napakarami na ng ating mga retirees. Umaabot na tayo ng 111,000 na retirees. So, pinapadali natin ang serbisyo. Doon sa mga magre-retire, pinapaalala ko lang po, 1 year before ng retirement, dapat mag-file na kayo. At ang magpa-process po nito ay ang inyong major services. Kumbaga, kung Air Force, Navy, Army ka, sila ang magpa-process sa inyo bago ipadala sa amin yung kompletong papeles. Kasi pag hindi po yan kompleto, dito po tayo nagtatagal. At ipabalik-balik yan. Samantalang, doon sa opisina namin, kung kompleto na yan, bibilang na lang kayo ng araw, matatanggap nyo na yung pension ninyo. Ito po yung ating mga serbisyo ngayon. Sa lalong madaling panahon, sa ngayon po pala, makukuha nyo na yung, buksan nyo lang yung AFP website, makukuha nyo na doon yung update ninyo kung tinatawag na listings. Ito yung naintindihan lang ito ng ating mga retirees, yung mga magre-retire. Kasi nakalista na doon kung anong batch kayo bibigyan ng pension. At kung kailan lalabas yung pension ninyo, nandun na po yan kasi malalaman nyo kung nakasama na kayo sa listings o hindi. So sa atin po mga retirees, sa ating mga kasunduluhan na balak ng mag-retire, optional or compulsory, bigay alam lang po kayo sa PGMC at sa inyong mga major services. Maraming salamat. Sir. So, ang malinaw doon, sir, ay hindi na nila kinakailangan pick upin yung mga cheque nila, sir. Hindi na. Kung ayos yung kanilang dokumento at meron na silang mga bank accounts, antayin nyo na lang yung inyong pension sa inyong bank accounts. Ang bumupunta na lang doon ay kung may problema. Pero nagpatayo na tayo ngayon ng tinatawag naming frontline, kung saan parang bangko yan. Pag may problema ka, one-stop shop, nandun na yon. May isang opisina na ron na frontline, nasa baba lang yon. Okay. At doon na lang kayo pumunta sa frontline, hindi nyo kailangan pumasok sa ibang opisina pa sapagkat ang inyong mga problema ay matutugunan na doon sa frontline office po natin. Napakaswerte po ng mga kabayan po natin dito sa Batangas na mag-retire sapagkat galing po sa loob ng Fernando Air Base ang Chief ng PGMC, ng Pension, Gratuity and Management Center. At nakita ko talaga ngayon yung mga government agencies natin ngayon, offices, umaayos yung kanilang sistema ng yung takbo ng system sa loob ng opisina. Galing ako, sir, ng Department of Foreign Affairs. And sa totoo lang, sir, nag-allocate ako ng kalahating araw para doon sa aking passport dahil doon sa travel namin, sir, sa school. May foreign travel kami para doon sa GSC. So ang akala ko, sir, abutin ako, sir, ng mga kalahating araw. And then only to find out, nung pumunta na ako ng DFP, sir, wala pang kalahating oras, sir, na tapos ko yung aking transaksyon. Ganun, sir, kabilis ngayon sa DFA. At mayroon isang center doon na para i-deliver sa yung passport na ito, hindi mo na kinakailangan na bumalik uli. Magre-register ka lang doon at a day after nung release ng passport mo,
ay ipapadala na doon, matatanggap mo na sa bahay. So, yan po ang mga bago, mga good news ho sa ating mga tagapagsubaybay na gusto hong kumuha ho ng passport. Hindi nyo na kinakailangan ho na magpasama pa kayo sa mga travel agency kasi karamihan ho sa atin, takot tayo na pumunta direktamente doon sa Department of Foreign Affairs. At minsan, nag-resort ho tayo doon sa pupunta ho sa mga travel agency para matulungan tayo kumuha ng passport. Hindi na ho. Napaka-efficient ho ng DFA ngayon at personal ko hong nakita yung kanila hong sistema sa loob ng opisina. And halos sa lahat ng mga government agencies ay makita natin ang pagbabago. At dito ko nararamdaman yung pangako po ng ating Pangulong si Noynoy Aquino na talagang babaguhin niya ang muka ng ating birokrasya sa ating bansang Pilipinas. At ito ay unti-unti na nating na mamasdan na ito, nararamdaman, at hindi lang ito pwede lang na overnight na makita natin. At kinakailangan dito, tayo po ay magtulong-tulong. And sa lokal na gobyerno ay alam kong sila ay susunod din dito sa ganitong klaseng mga panuntunan ng ating pong Pangulong si Noynoy Aquino. What can you say about that, Ding? Oo, totoo naman na napakarami ng actually for some time ay naobserbahan ko na naging malaki na ang pagbabago ng maraming ahensya ng ating gobyerno, mga national line units ng ating gobyerno. Hindi lang itong ngayong panahong ito. Kaya lang, siyempre, mayroong mga panahon na mayroong mga ilang opisyal na medyo nalilisya na iba ng landas, ay yon ang nakakapag mas dumadami ang impresyon natin do sa ganon, nakakahawa ng imahen do sa mga gumagawa ng mabuti. Sa ilang taon nang ako'y napasama sa ating Regional Development Council, kita ko yung passion just as great as itong nakikita natin dito kina Colonel Arnel, sa inyo, na talagang isaayos ang pamamahala, ang pagpaplano, ang paggagawa ng mga proyekto na hindi masayang ang ating mga pera. At ito ay dumadami. Kita natin yan sa National Statistics Office, kita natin yan sa NEDA, kita natin yan sa Trade and Industry Department. At yun nga lang, sadyang siguro kinakailangan masdan pa natin at i-expose natin yung mga ikangay nalilihis ng daan. At pagyamanan natin yung sinabi ni President Obama. We have to make sure that we are talking with each other in a way that heals and not in a way that wounds. Only a more civil and honest public discourse can help us face up to our challenges as a nation. Thank you. Hindi na natin kailangan silang upakan ng kayo ay masama diyan. Ang kinakailangan, makausap natin Tama. yung mga nasa sa pamunuan at sila ay huwag mag-alala na marinig ng taong bayan kung paano tayo magkaalalayan Tama. ng ating iniisip at pinaplano sa You ating said it pamahalaan. right, Ding. Thank you very much. Tama yun. Kung sino po yung mga namumuno sa atin, supportahan ho natin. At pagdating po ng eleksyon, kung may mga nakikita tayo, doon po natin siguro gawin yung nararapat. Sir, si Colonel Rolando Hongo, sir. Sa ating mga walang sawang taga-subaybay, magandang umaga sa inyong lahat. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa dito sa 99.9 GBFM. Muli po nating pagkikita. Maraming salamat. Thank you very much, si Colonel Arnel Villarreal. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Nais ring batiin si PIO provincial. Nanood siya kagabi ng nung performance ng Spawn Night doon sa Puyo, Santa Clara. Hindi lang ako nakasunod kasi may activity hanggang gabi yung reenlistment board doon ng alam mo, dinadayo pa ng headquarters yung natin yung group sa reenlistment kasi hindi naman natin pwedeng hakutin sa Clark yung mga sundalo. Kaya dito ginagawa yan. Thank you. Pasensya na, Jing, hindi ako nakasunod dyan para makita, masamahan ka sa panonood ng ating mga kasundaluhan dyan. Si Jing Sigismundo. Sigismundo. Oo, kaibigan natin yan.
Mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang ating palatuntunang APAP Batangas. At ito po ay napapakinggan nyo every Sunday from 8 to 9 p.m. on 8 to 9 a.m. dito po sa 99.9 DWGB-FM at sa Cable TV. Pwede bang paki-focus yung ating tumutulong sa atin dito si Kenji. Thank you very much, Kenji. Ito, si Kenji ho ay nagtatrabaho na po yan sa Metro Manila. Pero pagdating ho ng program natin, pupunta yan para i-assist tayo personally. So maraming salamat, Kenji. Mga kaibigan, ito po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at salamat din po sa ating mga kasamaan po sa APAP Batangas na kasama po dyan sa parade sa Batangas City. Thank you very much.